Araling Panlipunan 5, Quarter 2, Week 6. Paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Mga layunin. Una, nasusuri ang pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Pangalawa, natatalakay ang sultanato sa bansa. Pangatlo, natataya ang mga gawain ng sultanato sa mga Muslim at Islam. Pang-apat, nakabubuo ng saloobin patungkol sa pagtataguyod ng mga ambag at kultura ng Islam sa Pilipinas. Unang araw. Maikling balik-aral. Unang gawain. Isipin, iugnay, ibahagi. Sa pamamagitan ng dalawahan o tatluhan ay dapat nabigyan diin ang pagbibigay ng kahulugan o ugnayan sa iba't ibang larawan. Kinakailangan mo ring ibahagi ang iyong opinyon tungkol dito. Umpisahan na natin. Para sa unang larawan, isipin, iugnay, ibahagi. Tama! Ipinapakita rito ang taimtim na pagdarasal na bahagi ng pananampalataya at kultura ng mga Muslim. Ang larawan ay paalala na ang bawat isa ay may karapatang maniwala at magdasal ayon sa kanilang tradisyon. Dapat itong igalang. Para sa pangalawang larawan, isipin, iugnay, ibahagi. Mahusay! Mga sundalo ng US military at mga lider mula sa State Department na magkakasamang kumakain bilang bahagi ng pagdiriwang ng Ramadan. Ipinapakita ng larawan ang pagtutulungan at pagkikiisa sa kabila ng pagkakaiba ng lahi, kultura o relihiyon. Para sa pangatlong larawan, isipin, iugnay, ibahagi. Magaling! Ang mga taong nagtitipon-tipon sa loob ng Taipei Grand Mosque upang sabay-sabay na mag-fast break o kumain pagkatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Makikita rin ang dami ng tao, simbolo ng komunidad, pananampalataya at pagtutulungan. Pangalawang gawain. Gagabayin ka ng iyong guro
para sa gawain ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pamprosesong tanong. Para sa unang bilang, ano ang kasalukuyang kalagayan ng Islam at mga Muslim sa bansa? Pangalawa, ano ang mga nakakaapekto sa mga mamamayan sa pagpapahalaga o pagrespeto nila sa Islam at mga Muslim? Pangatlo, ano kaya ang maaring aksyon o mga programa para mas mapaunlad pa ang kultura ng mga Islam? Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pangatlong gawain, bucket list. Itanong mo, sasagutin natin. Sa bahaging ito, puna ng mga impormasyon ang ating bucket list. Maglista ng iyong katanungang gustong masagot. Maaaring gawing gabay ang katanungang ito sa pagtala ng ating bucket list na iyong tugon. Halimbawa, ano ang kailangang malaman para mapausbong pa ang pagpapahalaga ng Islam at Muslim sa Pilipinas? Unang aralin, kasaysayan ng pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Pagprosesong pag-unawa. Ang pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Allah, tawag sa Diyos ng mga Muslim. Muslim, mapayapang nilalang at tawag sa mga tagasunod. Mosque, simbahan ng mga Muslim. Quran o Quran, banal na aklat ng Muslim. Mecca, pinakabanal na lugar na matatagpuan sa Arabia. Ang 5 haligi ng Islam. Una, Shahada. Walang ibang Diyos kundi si Allah at propeta na si Muhammad. Pangalawa, Salat. Panalangin ng Muslim 5 beses sa isang araw. Pangatlo, Zakat. Pagbibigay ng limos. Pang-apat, Saum. Pag-aayuno sa
sa buwan ng Ramadan. Panglima, Hajj. Paglalakbay patungo ng Mecca. Ang salitang Islam ay nagmula sa Arab na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagyuko. Itinatag ito ni Propeta Muhammad. Si San Gabriel ay nagpakita kay Propeta Muhammad upang ipangaral ang Islam. Ang Islam ay nagsimula noong ika-7 siglo sa tangway ng Arabia. Lumaganap ang relihiyong Islam sa Indonesia, Pilipinas, Africa, India at Spain. Narito naman ang mga nagpalaganap ng Islam sa Pilipinas. Basahin mo ito. Mahalaga sa mga Muslim ang Ramadan. Ito ay tinatawag na pag-aayuno. Ang Ramadan ay isang kaganapang pangrelihiyon ng mga Muslim na nagaganap tuwing ika-9 na buwan sa kalendaryong Islam, kung saan naihayag ang Quran. Ito ang panahon ng pag-aayuno na iniiwasan ang pagkain at pag-inom ng tubig mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Nagtatapos ang Ramadan sa Eid al-Fitr o Hari Raya Puasa. Ang pag-aayuno ay ginagawa para maturuan ang isang tao na magsakripisyo, magpakumbaba at maging mapaghintay. Pinanubayang pagsasanay. Pang-apat na gawain. Ugnay unawa. Ano ang nalalaman mo sa mga salita na nasa unang kolong? Isulat ang hinihinging impormasyon sa ikalawang kolong. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Para sa unang bilang, Propetang Muhammad. Basahin mo ito. Pangalawa, lugar na lumaganap ang Islam. Basahin mo ito. Pangatlo, Mecca. Basahin mo ito. Pang-apat, Islam. Basahin mo ito. Panglima,
Ramadan. Basahin mo ito. Ikalawang araw. Ikalawang aralin, kahulugan at mga gawain ng sultanato. Pagprosesong pag-unawa. Ang sultanato. Una, Islam. Nangangahulugang pagsuko sa Allah. Pagsunod at pagtalima sa kagustuhan ng nag-isa at tunay na Diyos na si Allah. Pangalawa, Muslim. Ang tagasunod o mga tao sa mga kagustuhan ng nag-isa at tunay na Diyos na si Allah. Pangatlo, sultano. Ang tawag sa pamahalaang itinatag ng mga Muslim. Aralin din natin ang katangiang taglay ng isang sultan. Una, bangwasan. Dugo ng pagkamaharlika. Pangalawa, ilmawan. Kaalaman sa Sharia, adat, wikang Arab. Pangatlo, altawan. Taglay na yaman. At pang-apat, rupawan. Malakas na pangangatawan. Alamin din natin ang Raha Muda o Batang Raha. Siya ang magiging sultan. Tanging lalaki lamang ang itatalagang sultan. Pinakamatandang babaeng kaanak ang pansamantalang tagapamahala kung namatay ang sultan at wala pang napipiling kapalit. Alamin din natin ang pamamahala sa sultanato. Sultan. Ang nagsisilbing pinuno ng sultanato. Tagapagpatupad ng batas. Siya ang namumuno sa labanan at may tungkuling pangalagaan ang kaniyang nasasakupan. Narito ang mga miyembro at mga tungkulin nila. Una, Raja Muda o Raha Muda. Naitalagang susunod na sultan. Pangalawa, Maharaja Adinda. Kasunod ng Raja Muda na hahalili sa pagkasultan. Pangatlo, Wazir. Pinuno ng Ruma Bichara. Pang-apat, Muluk Kahal. Punong pandigma. Panglima, Raja Laut. Pinuno ng puwersang pandagat. Pang-anim, Mahajara. Taga-kolekta ng buwis sa kalakal at pantalan. Ano naman ang Tarsila? Ito ang batas sa pinagmulan ng lahing Muslim.
ang batayan ng sultan sa kanyang pamamahala. Rumah Bicara, katulong ng sultan sa konseho. Binubuo ng mayaman at mga makapangyarihang datu. Sila ang tagapayo ng sultan sa paggawa ng batas, pagpaplano at pagpapasya sa mga usaping pananalapi. Ikalimang gawain, hanap, usap, halap. Humanap ng kapareha at pag-uusapan o sasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, paano naisasakatuparan ang mga gawain ng sultanato? Pangalawa, ano ang mga tungkuling ginagampanan ng mga bahagi ng sultanato? Pangatlo, sa tingin mo, ano ang naiiba sa sultanato kumpara sa iba pang klase ng pamahalaan? Sagutin niyo ang mga ito. Ika-6 na gawain, tuklas, lutas. Kompletuhin ang concept map upang matalakay ang kahulugan at kahalagahan tungkol sa sultanato. Narito ang pwedeng maging sagot. Kahulugan ng sultanato. Ang sultanato ay isang forma ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang sultan na may kapangyarihang pampolitika, panrelihiyon at pangkultura. Ito ay kadalasang nakabatay sa batas ng Islam at umiiral sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa mga Muslim na pamayanan. Kahalagahan ng sultanato sa mga Muslim. Pagpapanatili ng pananampalatayang Islam, tumutulong sa pagpapatupad ng mga aral ng Islam at Sharia law sa komunidad. Pagkakakilanlan at kultura, pinapangalagaan ang kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga Muslim, lalo na sa Mindanao. Pamumunong panlipunan at pampolitika, nagbibigay ng kaayusan at pamumuno sa mga Muslim na komunidad sa pamamagitan ng tradisyonal na sistema. Ikatlong araw. Ikatlong aralin, ambag ng mga Muslim sa kaunlaran ng Pilipinas. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga Muslim sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kasaysayan, kultura at ekonomiya ng bansa,
sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at galing. Nagbibigay sila ng mga positibong impluwensya sa lipunan at pag-unlad ng bansa. Isa sa mga pinakamalaking ambag ng mga Muslim ay ang kanilang kultura at tradisyon. Ang Mindanao na may malaking bahagyan ng populasyon ng mga Muslim ay tahanan ng iba't ibang kulturang Muslim tulad ng Maranao, Magindanaon at Tausug. Ang kanilang mga sining ay nagbibigay buhay sa kasaysayan at kulay ng Pilipinas. Sa aspeto ng ekonomiya, maraming Muslim ang aktibong bahagi ng industriya tulad ng agrikultura at pangangalakal. Ang mga Muslim na magsasaka sa Mindanao ay nagbibigay ng malaking bahagi ng supply ng bigas at iba pang agrikultural na produkto ng bansa. Bukod dito, marami rin sa kanila ang nagtatrabaho sa iba't ibang sektor tulad ng konstruksyon, serbisyo at kalakalan. Hindi rin maitatanggi ang ambag ng mga Muslim sa edukasyon at pamahalaan ng Pilipinas. Marami sa kanila ang mga profesional tulad ng doktor, inhenyero, guro at abogado. Mayroon din silang mga lider sa pamahalaan, kasama ang mga senador, kongregista at lokal na opisyal na nagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakapantay-pantay. Mahalaga ang papel ng mga Muslim sa pagpapalakas ng pagkakaisa at pag-unlad ng Pilipinas. Ang kanilang mga ambag sa kultura, ekonomiya, edukasyon at pamahalaan ay nagpapatibay ng bansa bilang isang masiglang at mayaman na komunidad ng mga Pilipino. Kultura. Ang kulturang Muslim ay may malalim na kasaysayan at magandang tradisyon. Ito ay bunga ng impluwensya ng kanilang paniniwala, aral at mga dagdag na gawi galing sa kanilang mga ninuno at propeta. Ang tradisyong ito ay nagbubunga ng malasakit sa kapwa, pag-asa, pagkakaisa at pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga Muslim ay naniniwala sa isang mapanuring Diyos na tinatawag na Allah. Naniniwala sila sa kakayahan nito na mapigilan at mapangalagaan ang buong kalupaan. Ang kanilang posisyon tungkol sa mga lalaki at babae ay may kinalaman sa kanilang pagpapahalaga sa moral at pananampalataya. Ang pagiging matapat sa kanilang asawang babae o lalaki, pagsasama ng pagkakaisa ng pamilya at pagpapahalaga sa kanilang moralidad ay isa sa mga prioridad ng kanilang kultura. Ang kulturang Muslim ay may kinalaman
sa kanilang mga tradisyonal na pananamit. Ang pagsusuot ng hijab para sa mga babae at tradisyonal na pangangaral para sa kanilang mga lalaki ay isa sa mga malalim na paniniwala at kultura ng mga Muslim. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Allah at pagpapakita ng kanilang paniniwala ay mahalaga para sa kanila upang mapangalagaan ang kanilang kulturang nabuo sa matagal na panahon. Sa kasalukuyan, may mga pangyayari na humahamon sa kanilang kulturang Muslim. Ang pagbabago ng teknolohiya at globalization. Ngunit mahalaga pa rin ang pagpapahalaga sa kanilang kulturang nabuo mula sa kanilang mga ninuno at propeta upang mapanatili ang kanilang kasaysayan at tradisyong may kahulugan. Ika-4 na gawain. Isipin, iugnay, ibahagi. Bilang ikaw ay isang mag-aaral ng araling panlipunan at tagapagtaguyod ng kultura at pagkakaisa, magtala ng ilan sa mga mahalagang maaari mong gawin bilang isang mag-aaral para mas mapahalagahan pa ang kontribusyon ng Muslim at Islam sa kultura ng bansa. Ika-8 gawain. Anong map ang bag mo? Gumawa ng isang concept map patungkol sa naging ambag ng mga Muslim sa kaunlaran ng Pilipinas. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Pabakong pagkatuto. Ika-9 na gawain. 3, 2, 1. Numero ng karunungan. Itala ang mga impormasyon o detalyeng inyong nakalap o naunawaan sa aralin. Gawing gabay ang makikitang chart. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Narito ang mga halimbawa. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Ika-10 gawain. Tayahin ang nilalaman. Panuto. Isulat sa sagutang papel ang salitang tama
kung wasto ang pangusap at mali kung hindi. Una, dala ng mga mangangalakal na Espanyol ang relihiyong Islam kaya ito nakarating sa Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ito ay mali. Pangalawa, si Sharif Kabungsuan ang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Mali! Pangatlo, ang relihiyong Islam ay isang mahalagang impluwensyang umambag sa kulturang Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pang-apat, nang dumating ang mga Espanyol, nagtungo ang mga katutubong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Tama! Panglima, unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay mali. Ikalawang bahagi, lagyan ng check kung ang ipinapahayag ng pangusap ay tama at X naman kung mali. Isulat ang iyong sagot sa isang sagutang papel. Para sa unang bilang, ang relihiyong Islam ay dala ng mga mangangalakal ng Arabo-Muslim. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay check. Ikapito, si Tuan Masha Ika ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pangwalo, unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Mindanao. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay check. Si Raja Baginda ay hindi nagtagumpay sa paghikayat ng ilang katutubo sa Sulu na lumipat ng relihiyong Islam. Ito ba ay check o X? Napakagaling! Ito ay X. Pang-sampu, mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon at Visayas. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay X. Para sa susunod na bahagi, panuto, pumili ng salita sa loob ng kahon para mabuo ang bawat pahayag.
Umpisahan na natin. Una, ang mga patlang ay mayroon ng sistema ng pananampalataya noon bago pa man dumating ang mga Muslim. Ano ang tamang sagot? Magaling! Pilipino. Pangalawa, ang relihiyong Islam ay dala ng mga patlang na Arabong Muslim. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay mangangalakal. Pangatlo, mula sa patlang sa Mindanao, ang relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap sa Visayas at Luzon. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay Sulu. Pang-apat, Islam ang pangunahing paniniwala sa lugar ng Magaling! Mindanao. Panglima, itinuturing si patlang ang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay Tuan Masya Ika. Pang-anim, ang patlang ay tagapayo ng sultan sa paggawa ng batas, pagpaplano at pagpapasya sa mga usaping pananalapi. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay Ruma Bichara. Pang-pito, patlang ay siyang namumuno sa labanan at may tungkuling pangalagaan ang kanilang nasasakupan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay Sultan. Ikawalo, sa kasagsagan ng patlang laban sa pananakop ng mga Espanyol noong ika-17 siglo, si Sultan Kudarat, pinuno ng Maguindanao, ay nakipaglaban para sa kalayaan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay Digmaang Moro. Pang-siyam, ang pagsunod sa mga kautusan ng patlang at pagpapakita ng kanilang paniniwala ay mahalaga para sa kanila upang mapangalagaan ang kanilang kulturang nabuo sa matagal na panahon. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay Ala. Pang-sampu, ang mga patlang sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kasaysayan, kultura at ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at galing. Nagbibigay sila ng mga positibong impluwensya sa lipunan at pag-unlad ng bansa. Ano ang tamang sagot?
Mahusay! Ito ay Muslim. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kasaysayan ng pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas, kahulugan at mga gawain ng sultanato, at ang ambag ng mga Muslim sa kaunlaran ng Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.